Sir Attorney, batay po sa inyong assessment sa dalawang testigo na ipresenta ng prosekusyon patungkol nga dito o may kaugnayan sa Article 4 sa grave threat. Ano ho ba ang inyo pong masasabi? Telling po yung pag-withdraw nila ng dalawang remaining witness nila. Bakit po nila withdraw yung dalawang remaining witness? Kasi mahina yung presentation ng unang dalawang witness nila just to prove na merong breach of trust na ginawa or betrayal of public trust na ginawa si VP Sara Duterte supposedly dahil through the commission of grave threats and inciting to sedition. Nakita po natin sa cross-examination and sa extensive questioning ng ating mga senador na hindi po talaga na-argue ng mabuti at naipresenta ng mabuti ng prosecution yung kanilang argument na porket naggawa daw ng grave threats and inciting to sedition si VP Sara Duterte ay katumbas na nito na betrayal of public trust. Ang paraan po kasi nila na patunayan yung betrayal of public trust ay patunayan din nila na gumawa ng krimen si VP Sara Duterte. Pero para po maging katumbas ito ng isang impeachable offense, ay dapat po maipakita nila na napakabigat yung ginawa niyang pagkakasala. Base po sa direct examination, cross-examination at questioning ng ating mga judges, lumabas po doon na kapag i-consider mo yung context, meron naman palang takot sa buhay ni VP Sara Duterte. Kaya niya nabanggit na kapag pinatay niyo ako, meron na akong nakausap na papatayin din yung pumatay sa akin. So, completely justifiable po iyon. At hindi na pruweba ng mabuti ng NBI representatives yung elements ng grave threats and inciting to sedition to begin with. Kasi po kapag grave threat, directed yan sa sa tinatakot mo Pero kapag sumagot lang siya ng tanong ng ibang tao, ibig sabihin nagdedeklara lang siya ng nasa isip niya. Hindi pa po yun iyon krimen. Ganon din po yung inciting to sedition. Napakalawak po yung interpretation ng NBI agent. Kapag inciting to sedition po, yung parating paulit-ulit na binabanggit ng ahente na may dangerous tendency daw. Paulit-ulit niyang sinasabi yun. Yung dangerous tendency rule ay matagal nang obsolete po yan sa jurisprudence ng Supreme Court. Hindi po pwede. Dapat po malinaw yung pag-incite ng sedition. So malinaw po na hindi mo mahirapan kang patunayan yung betrayal of public trust kapag hindi mo na-articulate through the witnesses na ano yung ipinagkatiwala sa posisyon ni VP Sara Duterte at ano yung pagtataksil na kanyang ginawa. Dahil ba siya lang ay nagmura? Dahil ba siya lang ay galit? Dahil ba meron siyang nakausap na tao na papatay din sa taong papatay sa kanya? Hindi naman po pagtatraidor yun ang tiwala ng taong bayan. Justifiable po lahat yun considering sa threat ng buhay niya and considering sa pang-aapi na ginawa sa kanyang mga staff at sa kanyang pamilya. Kampante po yung prosecution na napatunayan na po nila na yung video ng press conference nga kung saan lumabas itong mga pahayag ni VP Sara ay magkatotoo, na-authenticate, attorney. Ano naman po ang reaction po ninyo doon sa kanilang pananaw hinggil po dyan? Wala namang issue doon. No? I think lahat ng taong bayan naman hindi naman iniisip na peke yung video. Ang tanong lang is, kapag ginawa yun ng ordinaryong Pilipino, mabigat bang kasalanan yun? Tandaan po natin yung mga grounds for impeachment sa ating konstitusyon ay mabigat dapat. Bribery, graft and corruption, other high crimes. Dapat napakabigat na dapat tanggalin ka. I-negate dapat yung 30 million na votes mo bilang second chief executive ng ating bansa. Dapat mabigat. Mabigat ba yung kanyang ginawa? May tangka sa kanyang buhay. Inapi yung kanyang staff. May tangka sa buhay ng kanyang pamilya. Inapi yung kanyang pamilya. Galit na galit ka kakatapos lamang ng insidente. Mapapamura ka naman siguro. Kung minsan kung wala ka ng ibang choice sa buhay mo at meron talagang threat sa buhay mo, kung minsan ibabluff mo yung kalaban, sasabihin mo, kung pinatay niyo ako, papatayin niyo rin ako. Para hindi napakadali sa kanilang basta-basta na lamang pumatay ng tao. So understandable po lahat ng kanyang ginawa sa lahat ng circumstances. Hindi siya perfect, pero hindi niya na-meet yung threshold para i-impeach ang isang napakataas na opisyal ng gobyerno. Opo, sinasabi po ng ilan kung talagang betrayal of public trust itong ginawa ng Vice Presidente, bakit ganon pa rin kataas? Bakit marami pa rin ang naniniwala sa Vice Presidente sa kabila po ng lahat ng pag-uusig laban po sa kanya? Kasi po mahal siya ng taong bayan at naiintindihan siya ng taong bayan at ang kanyang ginawa ay justifiable
at pwedeng gawin ng kahit na normal na tao. Sa totoo lang po, yung ginawa ni VP Sara Duterte, nagawa ko na rin yan nung nakaraang eleksyon eh. Kapag ikaw po ay isang kandidato, marami talagang gustong pumatay sa'yo at sasabihin nila, papatayin ka nila. So ang paraan ko noon para manigate yung threat na yun, nag-announce ako publicly, sinabi ko sa kanila, o sige, patayin niyo ako, pero pag namatay ako, mamamatay rin kayo. May nakausap na ako. Exactly kung anong sinabi ni VP Sara Duterte, yun ang sinabi ko. Pero sa loob ng utak ko, bluff ko lang yun. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Kasi marami namang capable na tao sa paligid ko. Ang dami kong bodyguard dun eh. At sila rin ang nagsasabi sa akin, boss, merong totoong threat sa buhay mo. Walang problema kung ako ang utusan mong magpatumba sa mga kalaban mo. Hindi ko sinasabi, hindi ko sila binibigyan ng specific instruction na ipatumba nila. Alam ko na capable silang ipatumba yung mga kalaban ko. Pero given na ganun yung labanan, takutan, at saka may capable ang both side na ipatumba ang both side, kung minsan ipapakita mo yung real repercussion ng wrongdoing, ng potential wrongdoing ng isang kalaban para ma-deter mo silang gumawa ng isang bagay. So, from my end, nakaka-relate talaga ako kay VP Sara Duterte given na may threat sa buhay niya. Kasi ako mismo, nagawa ko yung bagay na iyon. Yung normal na tao, kung ikaw din na nasa sitwasyon ni VP Sara Duterte, napakabigat ng responsibilidad mo. Pangalawa kang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, pero inaapi ang pamilya mo, inaapi yung mga staff mo, kinukulong, wala man lang respeto sa opisina mo, ang daming paglabag ng batas. Siyempre magagalit ka rin talaga. Ang kulang na lamang ay patayin nga siya eh. So kailangan niyang i-issue lahat ng information and statements para lamang manigate or ma-rebuff yung mga threats na pwedeng gawin sa kanyang buhay. Opo, which is yun po yung itinanong din ng isa sa mga senator judges kung bakit hindi po nasama doon sa affidavit no nito mga testigo tulad ni Attorney Lotok yung mga pangyayari bago po yung press con na kung saan ay nag-trigger po kay Vice President Sara Duterte kung bakit ganun po ang kanyang naging mga pahayag bilang kasi kung bakit siya nagalit, attorney. Sa tingin po ninyo, kung meron pong incomplete na paglalahad ng kwento doon sa iyong affidavit, sa iyong testimonya laban sa isang opisyal ng gobyerno tulad na lamang kay Vice Presidente Duterte, sa tingin mo ay malakas po yan laban po sa isang inaakusahang opisyal ng gobyerno? In fact, pagkukulang po yan ng prosecution. Ngayon po lumabas sa cross na hindi nila naibigay yung witness na pwedeng mag-testify about sa ibang investigasyon na ginawa ng government around sa incident na nangyari before ng nasabing live interview. In fairness kay witness, na sa dalawang witness, parati nilang sinasabi na wala silang personal knowledge kasi ang coverage lang ng investigation nila ay cybercrime, which is okay. Kasi po yung mga unang nangyari before was hindi cyber. So ibig sabihin hindi na-broadcast sa internet. So sabi nila si IDG daw ang may coverage o ibang ahensya ng gobyerno. Maganda po na na-highlight iyon ng cross-examination. Ngayon po, turn na ng prosecution sa rebuttal evidence nila na mag-present, kung gusto pa nilang patulan yung issue na yun, na mag-present ng iba pang witness na magsasalpak doon sa butas na yun. Kasi isipin po natin sa presentation ng mga evidence, meron pong tinatawag na evidence in chief. Naririnig niyo po si Presiding Officer Chis Escudero na parati niyang sinasabi na evidence in chief. Yun po yung unang round ng pagpresenta ninyo ng ebidensya. Evidence in chief ng prosecution, evidence in chief ng defense. Kapag may nakita po yung prosecution na pagkukulang sa kanilang evidence in chief dahil sa presentasyon ng depensa o sa kanilang cross-examination, pwede siyang magdagdag ng witness para lang punuin yung kanilang pagkukulang. Yan po. Kung gusto nilang ipresenta yung witness patungkol sa mga investigasyon before sa nasabing online interview sa Zoom, turn po nila yon sa kanilang rebuttal evidence para ipresenta yung witness na yon kung gusto lamang po nila. Opo. At ito yung may pahayag din po si NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok na paulit-ulit po niyang sinasabi patungkol nga doon sa mga issue ng typographical errors at yung mga iba pang discrepancies. Sinasabi niya, attorney, the existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists, does not alter the fact daw that the Vice President uttered those statements, does not alter the fact na yung NBI mayroong findings at ang findings nila, the Vice President committed the crime of great threats and inciting to sedition. Papaano po ninyo ito tutugunan, attorney?
Kung ako po, nag-motion sana ako to strike out yung last sentence kasi sabi niya, it doesn't alter the fact na nag-commit ng crime si VP Sara Duterte. Yun po ay conclusion niya, hindi niya in-state yung totoong findings ng kanilang investigasyon. Yun po ay conclusion of law, pwedeng i-strike out yun sa record. Pero ang totoong bagay po niyan, kahit kung papanoorin po nating lahat, even yung mga senador po, nalilito na rin eh. And I'm sure yung mga publiko naririto rin. Yes. And ako, kahit bilang abogado, na-frustrate din ako sa kakapanood kasi ang daming kembot masyado yung prosecution, madami ring kembot masyado yung defense. Ang hirap intindihin. Pero ang simpleng point lamang nila is, ipakita mo sa akin, witness, yung paraan mo para yung paraan mo, yung process mo to arrive at a conclusion na meron kang reasonable belief and meron siyang reasonable belief na makoconvict si VP Sara Duterte ng grave threat at saka inciting to sedition. So in other words, paano mo ginawa yung trabaho mo para makapag-conclude ka na ginawa niya yung mga krimen na yun. So yan po ay isang question of fact and question of law. Ang maganda pong trinabaho ng defense ay ipinakita nila na kung talagang sinasabi mong nag-conclude ka na meron siyang ginawang masama, pero bakit habang dinidiscover mo yung conclusion na iyon, mali-mali yung pagkakadocument mo. Ang dami mong typographical error. Yung mga affidavit ay templated. Kapag sa ordinaryong court po yan, invalidated kapag gano'n yung affidavit kasi dapat natural po yung language doon. Bakit po yung mga date pabago-bago, nauna yung date ng filing kaysa sa date ng affidavit? So, ibig sabihin, hinabol mo lang, hindi mo totoong ginawa yung trabaho mo. Kapag tinanong po siya kung alam mo yung trabaho ng inferior mo na nagpasa ng papel, sasabihin po niya, without knowledge po kasi po siya ang nagtrabaho. Pero ikaw ang reviewer, at ikaw ang nagsubmit sa DOJ, dumaan sa'yo lahat ng bagay na yan bago mo isinubmit sa DOJ. Ikaw ang nag-decide kung isasubmit yan sa DOJ. So, ibig sabihin, kung hindi niya rineview ng mabuti yung gawa ng kanyang mga sundalo, ng gawa ng kanyang mga subordinates na siyang gumawa ng dirty work and field work, interviews, ibig sabihin, hindi niya pinag-aralan ng mabuti yung kaso. So kapag hindi mo napag-aralan ng mabuti yung kaso, ibig sabihin, hindi ka rin makakapag-arrive ng mabuti sa conclusion whether or not nag-commit ng crime si VP Sara Duterte. Kaya yung sinasabi niya na either for conclude na nag-commit ng grave threats and inciting to sedition si VP Sara Duterte ay hindi po kapani-paniwala kung yung process mo ng pag-arrive doon ay hindi po maayos. And even just the same, as a matter of fact, kung papatunayan mo rin lang naman kung totoong nag-commit ng krimen si VP Sara Duterte, hindi na po kailangan talagang imbitahan pa yung mga NBI na yan tsaka DOJ, tsaka Korte kasi pwedeng gumawa ng independent determination yung Senate kung nag-commit talaga ng grave threats or inciting to sedition si VP Sara Duterte. So kailangan nilang i-consider yung facts and i-consider yung elements. So base po sa mga elemento, hindi naman talaga swak yung grave threats at saka inciting to sedition. Para maintindihan po ng taong bayan, napakasimple po. Ang grave threats po, kapag may tinakot akong tao, so ibig sabihin natakot siya or tinakot ko, may intention akong takutin siya. At ang inciting to sedition po, ibig sabihin, kapag inudyok ko yung taong bayan, yung publiko, na patayin ng isang or saktan ang isang government official. Ngayon po, testing. Nag-post ako kagabi. Yun ang simpleng testing kung grave threat yun or inciting to sedition. Halimbawa, nasa group call kayo ng pamilya ninyo. Public yun kasi merong third party na involved kasi kasama yung kapatid mo. So public yun, kapareho, di ba? Nasa group call, ibig sabihin, cyber siya kasi through computer network. Oo. Tapos nagtanong yung isang participant. Sabihin na natin, ang isang participant si Atty. Lotok, hindi si Presidente Marcos. Kasi po, okay lang na hindi presidente yung target natin kasi yung batas naman ng grave threats at saka inciting to sedition, hindi niya naman di-distinguish between president at saka ordinaryo na government official eh. So si Lotok na lang. And pwede rin na kahit hindi murder. So sabihin natin, saktan na lang natin or sabunutan natin si Lotok. Diba? Saktan natin para hindi masyadong grabe. Ganon din po yung grave threats at saka inciting to sedition, hindi kailangan patayin, okay lang din na sabunutan. So halimbawa, na yung isang participant dun sa group call na yun, tinanong niya yung isang participant, uy, ayos si Lotok oh. In the event na Harold, sabunutan ka ni Lotok, ano ang gagawin mo? Kapag sumagot ako sa tanong at sinabi ko sa kanya na, kinausap ko na yung kapatid ko na sasabunutin din siya kapag sinabunutan mo ako. Theoretically po, equivalent yun sa sinabi ni VP Sara Duterte. Pero hindi nyo po mararamdaman yung gravity. Hindi po ganun kabigat, hindi po ba? Hindi mo may imagine na biglang i-storm ako ng NBI sa bahay ko dahil nag-commit ako ng napakabigat na krimen.
Pero po ayon sa teorya ng NBI, ay krimen po yung ginawa ko. Gumawa daw ako ng grave threats kay Lotok at saka ini-incite ko daw yung public na magalit na sabunutan din si Lotok. Pero hindi po ganoon, hindi po ba? Isipin po natin na ang fundamental element ng mga krimen sa Revised Penal Code from which nanggaling yung grave threats at saka inciting to sedition, yung criminal intent, yung tinatawag nilang mens rea. May intention ka bang manakot? May intention ka bang yayain ang publiko na sabunutan din si Lotok? Yun ang tanong. Kung wala kang intention na gawin yung bagay na yun, wala kang criminal liability. Ganon din po si VP Sara Duterte. Wala po akong intention. Nung nasa group chat kami, nung nasa group call kami, nung sinagot ko yung tanong, wala akong intention na takutin si Lotok. At wala rin akong intention na iengganyo yung mga kasama ko sa group call na sabunutan si Lotok. Sinagot ko lang yung tanong. In other words, negated yung criminal intent, wala talagang criminal liability. Ganon din po si VP Sara Duterte dahil sumagot lang naman siya ng simpleng tanong. Hindi niya intention na takutin si BBM kasi hindi naman siya kasama sa interview group at wala siyang intention na mag-incite ng public sentiment to go against the government at patayin si BBM dahil hindi naman yun yung purpose ng interview. Tinanong lang naman siya. Opo. Sinabi po ni House Prosecutor Representative Joel Chua kung saan ipinaliwanag po niya na ang impeachment ay isang mekanismo para sa pananagutan o accountability at ang pagsusuri kung angkop pa ang isang opisyal sa pwesto. Kaya hindi rito kailangan daw ng antas ng ebidensya na proof beyond reasonable doubt gaya po ng sa mga karaniwang kasong kriminal. Ano po masasabi po niyo dito? Okay po, teorya niya po iyon. Pero in practice po, halos wala na pong use yung ganong standard. Bakit po? Dahil po ang inyong mga husgado ay mga senador, mga political people. Hindi po sila strictly bound ng mga traditional levels ng pagdetermine ng guilt or innocence. Kapag ikaw po ay husgado o ikaw ay quasi judicial commissioner, pwede ka po, bound ka talaga ng tradition pagdating sa pagdetermine kasi reviewable po lahat ng trabaho mo pag inakyat yan sa Supreme Court. At yung Supreme Court, yun din yung i-apply nila na standard. So, might as well, to begin with, i-apply mo yung tamang standard. Pero kapag final determining body ka na, katulad ng Senate, lalo na't political body ka, kahit sabihin mo pang proof beyond reasonable doubt yan, kahit sabihin mo pang prima facie evidence lang, pwedeng umoo o humindi yung mga senador, pero sa puso nila, alam naman nila kung ano ang tama at mali at magde-decide malamang yung mga yan based sa kanilang political leanings at nararamdaman, hindi strictly sa batas. And malamang kapag mag-i-explain sila, isusut na lang nila yung explanation nila sa kanilang preconceived na decision. So kahit ano po, kahit nag-iingay pa tayo dito sa labas at sabihin natin sa kanila na proof beyond reasonable doubt, dapat or prima facie evidence lang, etc. Hindi naman sila bound sa mga ganong advice natin kasi sila naman yung mga final determining individuals. Opo. Dako po tayo dito sa pag-uusapan nga ngayong araw, itong oral arguments patungkol nga sa AMLAC, sa tax records ng Vice Presidente, yung BIR box sa attorney. Sa legal ho ba na pananaw, kailan lamang maaring buksan o maaring payagan ng impeachment court ang ganitong kahilingan po? Okay, kailangan nating i-distinguish yung mga hinihingi nilang document. Una po, meron pong 4. Una, Philippine bank accounts and transactions. Number 2, foreign currency denominated bank accounts and transactions. Number 3, yung mga rineport sa AMLAC na bank account transactions. And number 4, yung kanyang tax returns and other tax information. Pagdating po sa una, Philippine bank accounts, peso-denominated bank accounts. Ang exemption po dyan, pwedeng may exception kapag impeachment court. Alright? Yung foreign currency, absolutely po yan na confidential. So, walang exception. So, hindi dapat ibigay yan sa impeachment court. Sa AMLAC naman po, in-inherit niya lang yung confidentiality ng bank secrecy law. In other words, hindi rin siya pwedeng maglabas ng information unless incidental siya sa prosecutory function ng AMLAC. Usually kapag nag-freeze sila ng bank account at saka nag-forfeit sila ng ill-gotten wealth. Pero hindi para mag-provide ng ebidensya sa ibang kaso katulad ng impeachment trial. So masasabi natin na hindi dapat magbigay ng impormasyon yung AMLAC. At pang-apat, yung tax information and tax returns absolutely
hindi po pwedeng maglabas ng information patungkol dyan para sa impeachment trial except in executive session to aid sa paggawa ng batas, pero definitely not including yung mga impeachment cases. So in other words, kung babasahin lang natin ang batas, ang allowed lang ay yung pag-produce ng bank transaction and bank information na ipoprovide ng isang bank about sa isang peso denominated bank account. But at any rate, kapag magsasabpina ka po, hindi po pwede na isabpina mo announcing lahat ng Philippine bank account dyan na nakasulat ay Sara Duterte o kanyang mga kamag-anak at mga anak. Lahat po kayo ay i-produce nyo ang lahat ng kanyang bank accounts at lahat ng transaction, etc., etc., unlimited. Hindi po pwede yun kasi po in violation po ng right to privacy yun. Kung i-compare mo po yan sa ordinaryo na case, halimbawa, pinagbintangan ako na nagnakaw sa isang kumpanya, tapos ako yung nakaupong controller doon o accountant, hindi nila pwedeng sabihin, o sige, ilabas mo na lahat ng libro ninyo ng buong history ng kumpanya at without regard kung nakaupo pa siya o hindi. Hindi po pwede yun kasi kailangan ka pong magsimula sa complaint, meron ka munang teorya, and then may specific transaction kang tinatarget and saka mo lamang dapat ko kumpirmahin yan sa bangko. Therefore, na-identify mo dapat yung bank account, bank transaction, anong date, anong amount, more or less anong amount, and then i-compare mo sa bangko. Kasi po, dito sa record namin, merong nanakaw na 10,000 pesos, merong bang pumasok dyan na 10,000 pesos. Ganun po dapat. Kasi po, ang mga subpoena duces tecum, kapag nagsubpoena ka ng document, ay dapat specific, hindi dapat siya broad and general. So, ganun din po dapat sa sitwasyon ni VP Sara Duterte. Ang problema po kasi sa sitwasyon ni VP Sara Duterte, kung ang dala nila ngayon dyan sa impeachment trial ay katulad din ng ginawa nila dun sa Committee on Justice, walang specific na offense, walang specific na transaction na tinatarget. Ang tanging hawak lang nila ay yung SALN at yung sinasabi nilang bakit hindi pare-pareho or hindi smooth yung differences ng wealth doon sa SALN. Wala naman silang tinatarget na supposedly illegal na transaction. Hindi nila pwedeng sabihin na in general and for whatever period ay kukunin nila yung transaction ni VP Sara Duterte. Ang dapat pong ginawa nila ay, pwede silang magsimula sa SALN, pero pagtingin nila ng SALN at nakikita nila na hindi unreasonable yung explanation doon sa SALN, so kailangan dapat silang maghanap ng ebidensya para masuportahan yung teorya nila. Kasi at that point, speculation pa lang yun eh. Hindi po trabaho ng trial na mag-produce ng ebidensya para sa kanila. Trabaho po yan ng prosecution and investigative body. Yun po ang trabaho ng prosecution ngayon at trabaho ng Committee on Justice. Dapat sila ang mag-come up ng specific offense and saka mo ibaback up lamang yan ng bank transaction as confirmatory. Hindi po ngayon dapat sila ang pro-providean ng blanket information and from that they would fish for an offense. Ang isa pang strategy sana na pwedeng nangyari sa kanila para makapag-identify sila ng specific transaction ay nakipag-coordinate dapat sila sa Anti-Money Laundering Council. Yun po yung specific mandate All ng persons AMLAC. are commanded Ang mandate po ng keep silent AMLAC under ay pain of mag-collect ng penalty information while mula the sa mga impeachment bangko court about is sa mga in suspicious session transactions. for the And then trial of from Vice those- President from Sara those Zimmerman data, gagawa siya Zimmerman ng analysis. Duterte. And then, Opo. ang next step niya ay mag-freeze The siya ng bank impeachment account. trial And then of from freezing bank Vice account, President magpo-forfeit Sara siya. And then in the Zimmerman forfeiture Duterte proceedings, doon niya is ipuprove hereby kung called merong to illegal order. na nangyari. And then, meron na siyang prueba na i-forfeit. And then, yun na, magiging specific na yung offense, pwede na nilang gamitin sa impeachment trial. Ganun dapat yung step by step. Kaso nga lang po, dito sa impeachment trial, wala po silang ganun ka-specific na request. So, kung wala kang specific na transaction na ire-request, magiging invalid yung subpoena. Thank you po, attorney, sa inyo pong oras. At